Maraming pagkakataon na kailangan nating magsalita. Pero magsalita tayo ng may kabuluhan. Pero kung wala namang kwenta ang sasabihin natin, huwag na lang tayong magsalita. Kung mananahimik lang sana kayo, makapagpapakita kayo ng karunungan. Job 13:5. Pero hindi karunungan ang pananatiling tahimik dahil lang natatakot kang magsalita o nahihiya ka. Habang ang ibang tao ay nagsasalita ng anuman ang nasa isip nila, tayo bilang mga mananampalataya ay tinawag upang pigilin ang ating mga dila. Sa katunayan, sinasabi ng Santiago 1:26, kung iniisip ng isang tao na mananamba siya ng Diyos pero hindi niya kinukontrol ang dila niya, dinaraya niya ang sarili niyang puso at walang saysay ang pagsamba niya. Heto na ang 8 tamang pagkakataon para manahimik. Number 1, manahimik ka kung may natanggap kang masamang balita. Ayon sa Job 13:5, kung mananahimik lang sana kayo, makapagpapakita kayo ng karunungan. Kapag may masamang balita, ano ang unang reaksyon natin? Siyempre, ang magsalita. Bakit? Negatibong emosyon ang hatid ng masamang balita sa atin. Natatakot tayo, nagagalit, nag-aalinlangan, nasasaktan. Dahil sa halo-halong emosyon na yan, hindi natin mapigilan ang ating bibig na magsalita. The next time you find yourself wanting to keep explaining why confusing things are happening the way they are, stop, shut your mouth, and be wise. Ang unang salita na lalabas sa iyong bibig ay may epekto sa iyo at sa mga nakikinig. Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. At yan ang dahilan kung bakit kapag nakatanggap ka ng masamang balita, ay ito ang tamang pagkakataon na dapat kang manahimik. Magsalita ka lang kung maayos ang iyong pag-respond sa sitwasyon. Huwag mong dagdagan ng negatibong salita ang negatibong pangyayari. Sa panahong nanahimik ka, sabayan mo ng pagdarasal. Katulad ng nakasulat sa awit 141:3, maglagay ka ng bantay sa bibig ko, O Diyos, bantayan mo ang pinto ng mga labi ko. Number 2, manahimik ka kung galit ka. Kapag napuot kayo, huwag kayong magkasala. Huwag hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Kapag galit ka, parang gusto mong magsalita, gusto mong magwala, di ba? At may masasabi kang hindi mo sinasadya, pero huli na ang lahat. Kaya ito ang isa sa mga pagkakataon na dapat kang manahimik. Sabi ko nga, may masasabi kang hindi maganda at makakasakit ka pa sa kapwa mo. Nagdudulot pa ito ng alitan at makikita nila kung gaano ka katanga. Ito ang sinabi sa Kawikaan 29:11. Inilalabas ng mangmang ang lahat ng galit niya, pero nananatiling kalmado ang marunong. Manalangin ka sa Diyos na pakalmahin ang puso at isip mo. Kapag nakontrol mo ang iyong dila, magugulat ka na lang sa positibong epekto nito. Hindi lalaki ang gulo at wala ka pang masasabing masasakit na salita na maaaring pagsisihan mo sa huli. Huwag mong hayaan na itulak ka ng dyablo na magsalita ng masama. Gusto kasi niyang mawala ang pag-ibig sa iyong puso at mapalitan ng galit. Huwag mong hayaan na matakpan ang kabutihan sa puso mo. Ito ang mababasa natin sa Santiago 1:19. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal magalit. Number 3, manahimik ka kapag ikaw ay inakusahan. Huwag kang magsalita kaagad, baka may masabi ka na magagamit laban sa'yo. Tandaan mo ang Miranda rights. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa'yo sa anumang hukuman. Ito rin ang ginawa ni Jesus noon. Basahin natin ang Mateo 27:14. Pero wala siyang isinagot sa kanya. Wala, kahit isang salita. Kaya takang-taka ang gobernador. Pero may mga pagkakataon rin naman na sumagot si Jesus. Pero sa matalinong paraan. May mga pagkakataon rin na hindi siya sumagot. Nakadepende kasi sa taong kausap niya. Paano mo rin magagawa yan? Manahimik ka lang muna at hintayin mo ang tamang pagkakataon para magsalita. Alam ko na kapag inakusahan tayo, ang unang reaksyon natin ay i-defend ang ating sarili. Pero hayaan mo na ang Diyos ang gagabay sa'yo. Ito ang napakagandang sinabi ng Roma 12:19. Huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, mga minamahal, kundi bigyang daan ninyo ang puot dahil nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Diyos. Makakaasa ka na magkakaroon ka ng hustisya sa tulong niya. Mas matalinong gumawa ang Diyos ng plano kaysa ating mga tao. Kahit anuman ang naramdaman mo ngayon dahil sa akusasyon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong magpaliwanag sa kanila ng harapan. Idaan mo sa tamang proseso. Kasi kung daldal ka lang ng daldal,
maaari pa itong magpalala ng mga bagay. Lalo na kapag nag-react ka dahil lang sa itinutula ka ng galit mo. Number 4, manahimik ka kung chismis ang topic ninyong magkakaibigan. Ayon sa Kawikaan 16:28, ang mahilig gumawa ng gulo ay nagpapasimula ng pagtatalo at pinaglalayo ng maninirang puri ang malalapit na magkakaibigan. Nakakaranas na tayo nito. Nag-e-enjoy tayong nakikipag-usap sa ating mga kaibigan hanggang sa ang usapan ay napunta sa mali. Palagi na natin yung ginagawa. Pero ngayong natuto na tayo, pilitin nating itikom ang ating bibig at umiwas na lang tayo. Pwede rin ibahin na lang natin ang usapan. Huwag mong dagdagan ang negatibong usapan. Napakaganda ng sinabi ng Kawikaan 20:19. Ang maninirang puri ay gumagala para magbunyag ng mga sekreto. Huwag kang makisama sa mahilig magkalat ng chismis. Ang Biblia ay hindi lamang tumutukoy sa chismis bilang isang hindi magandang bagay na hindi natin dapat gawin. Ang chismis ay tinatawag na kasamaan at yan ang isa sa mga bagay na dapat nating layuan. Maging isang taong nagsasalita ng mabuti tungkol sa iba at nagpapatibay sa iba. Maging isang liwanag sa mundong naghihintay lamang na sirain ng ibang tao. Pagkatapos ng lahat, ito ay iyong patotoo at iyong saksi. Number 5, manahimik ka kung may reklamo ka. Ito ang sinabi sa Filipos 2:14. Patuloy ninyong gawin ang lahat ng bagay nang hindi nagbubulong-bulungan o nakikipagtalo. Ang pagrereklamo ay naglalagay sa iyo sa isang walang kapangyarihang posisyon. Mawawalan ka ng kontrol sa buhay mo. Puro negatibo na lang nakikita mo. Hindi ka na grateful sa mga bagay na nasa sayo na. Hindi ka makakarating sa iyong pupuntahan kung palagi ka lang magrereklamo. Hindi ka magtatagumpay. Ang dami mo ng reklamo sa buhay. Nagrereklamo ka dahil kulang ang tulog mo kagabi. Galit ka sa sobrang traffic. Hindi mo gusto ang panahon. Galit ka sa gobyerno. Ayaw mo sa boss mo, sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, sa mga coworkers mo. Minsan nga isinisisi mo pa ang Diyos sa mga nangyari sa buhay mo. Bakit pinagpala ang iba? Nagpakabait ako, pero bakit ako ang sumasalo ng masasamang pangyayari? Sa bawat reklamo mo, mas lalong walang darating sa iyo na blessing. Imbis na magreklamo ka, purihin mo ang Diyos at magpasalamat ka sa Kanya dahil may mga bagay kang natanggap na nakakatulong sa buhay mo. May ginawa ang Diyos sa iyo, pero hindi mo napapansin dahil nakapokus ka sa mga bagay na wala pa sa iyo. Number 6, manahimik ka kung hindi mo alam ang buong kwento. Tandaan natin ang sinabi sa Kawikaan 18:13. Kapag sumasagot ang isang tao bago niya marinig ang mga detalye, kamangmangan iyon at kahiyahiya. Halimbawa, may narinig kang kwento o chismis tungkol sa isang tao. Sinabi ng isang tao na mali ang taong yun. Nagkasala siya. Napakatanga ng taong yun. Maniniwala ka ba kaagad sa naririnig mo? Parang totoo ang sinabi nila kasi kwento nila yun eh. Bida sila sa kanilang sariling kwento. Mukhang tama ang unang nagdulog ng kaso hanggang sa dumating ang kabilang panig at pagtatanungin siya. Kapag hindi mo pa nabe-verify ang kwentong sinabi sa'yo, ito ay isang tamang pagkakataon para manatiling tahimik. Gawin ang gusto mong gawin ng iba para sa'yo. At ano ang tamang gawin? Kumpirmahin ang kwento mula sa bibig ng 2 o 3 saksi. Huwag mong paniwalaan ang isa at i-reject ang kabilang panig. Magagalit ang Diyos sa mga taong kumakampi sa masama. Number 7, manahimik ka kung hindi ka pinagsalita. Isang sinyalis yan ng paggalang sa isang tao. Huwag ka munang sumabat sa usapan kung hindi mo pa oras. Basahin natin ang Kawikaan 17:28. Kahit ang mangmang ay itinuturing na marunong kung nananatili siyang tahimik at ang nagtitikom ng bibig niya ay itinuturing na may kaunawaan. Paano kung may gusto ka talagang sabihin sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, sa boss mo, sa kahit sino? Ano ang dapat mong gawin? Pwede namang magsalita, pero hinay-hinay lang. Huwag kang masyadong dumaldal. Baka may masabi kang pagsisisihan mo sa huli. Kapag maraming sinasabi, hindi maiiwasang magkamali. Pero ang nagpipigil ng kanyang dila ay matalino. Kaya dapat pag-isipan mong mabuti bago ka magsalita. Kung hindi ka sigurado sa mga sasabihin mo, mas mabuting manahimik ka na lang. Number 8, manahimik ka kung may taong nagsasalita. Kung may nagsasalita, makinig ka. Ito ang sabi sa Deuteronomio 5:27. Ikaw ang lumapit para makinig sa lahat ng sasabihin ng Diyos. At ikaw ang magsabi sa amin ng lahat ng sasabihin sa iyo ng Diyos. At makikinig kami at susunod. Halos lahat naman tayo ay may kadaldalan. Pero minsan, kailangan nating manahimik para mas marinig natin ang gustong ipahiwatig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga taong ipinadala niya. Kung nakaugalian mo na ang pagiging madaldal,
Ito ang tamang pagkakataon na maglaan ka ng oras bawat araw para maupo at makinig. Nakakamangha ang maririnig mo mula sa kanya kapag pinatahimik mo ang iyong isipan. Alam mo, ang isipan natin ay pambihira. Lahat kaya nitong gawin. Kahit positibo man o negatibo, kaya ka nitong papaniwalain. Kahit kaya nitong isipin ang lahat, hindi pa rin ito perpekto. Minsan makakalimutan nito ang mahalagang detalye. Minsan nga hindi ito nakakapansin ng mahalagang bagay sa ating paligid. Kahit gaano pa ganda ng nasa paligid natin, parang hindi tayo natutuwa. Ito ang dahilan kung bakit pagkakamali na lang sa ating paligid ang ating nakikita. Dahil sa negatibo ng iniisip natin. Napapansin mo naman siguro paminsan-minsan na parang ganito ka. Di ba? Minsan tayo lang ang dahilan ng stress natin. Ang daming nag-improve sa mundo, pero sa pagkukulang lang tayo nakatuon. May 24 oras tayo araw-araw, pero iniisip natin na wala na tayong oras sa mahal natin, sa ating pamilya, sa mga kaibigan, o sa ibang tao. Sometimes, the brain drain is the problem. At hindi talaga yan maiiwasan. Pero dapat bigyan mo rin ng pansin ang ganitong pangyayari upang makita mo kung ano ang mali sa isipan mo. Para naman maayos mo ang problema mo. Kapag kasi pinaglalaroan na tayo ng ating isipan, lahat na lang ng nakikita natin ay parang may mali. Sa halip na makakatulong ang mga bagay sa atin, mapapahamak pa tayo dahil sa isipan natin. Alam mo ba kung bakit mapanlin lang ang ating isipan? Number 1, dahil gusto nitong madaliin ang lahat. Ganito naman tayo mag-isip, di ba? Gusto natin may shortcut sa tagumpay. Ang isa sa pinakamalaking pagkukulang ng utak natin, tamad lang naman. Kapag naharap tayo sa mahihirap na problema, natitinag ang isip natin. Gusto agad-agad may solusyon. Sa sobrang pag-iisip ng solusyon, mas lalong hindi makakahanap ng solusyon. Mas lalong lumala ang problema. Dahil ayaw ng isipan natin na matatagalan pa. Tapos gusto ng isipan natin kung ano ang ginamit nating solusyon noon, dapat ganun din ngayon. Pero hindi eh. Iba't iba kasi ang maharap nating kaso sa buhay. Hindi sa lahat ng pagkakataon, madaling hanapin ang solusyon. Lalo na kapag pera ang pag-uusapan. Minsan gumagana naman ang pagmamadali. Pero kadalasan, mapapahamak tayo sa pagmamadali. Halimbawa, natatakot kang sumakay ng eroplano dahil naiisip mo ang mga trahedya. Pero sa totoo lang, kahit naman nakakotse ka, ay pwede kang maaksidente. Pero dahil napapaniwala ka ng isipan mo tungkol sa negatibong pangyayari, doon ka na rin nakasentro. Number 2, gusto ng isipan natin na manisi. Kapag may nangyaring masama, natural na naghanap tayo ng maituturo para lang makatakas tayo. Ito ang ginawa ng utak natin. Sometimes we twist reality around to protect our own self-esteem. Sa madaling salita, tayo ang may kasalanan, pero ayaw nating managot. Halimbawa, gumamit ka ng sabong pampaputi, tapos wala ka nakikitang resulta. Iniisip mo na peke ang sabon. Hindi naman peke. Hindi lang talaga para sa'yo. O nagre-reklamo ka kagad sa unang beses palang ginamit. Bakit ang hilig nating manisi? Pambihira kasi ang takbo ng utak natin. Paninisi ang una nating reaksyon para madepensahan ang ating self-esteem at para maiwasan natin ang pagkabigo. According to this way of thinking, bad things happen to you because of things outside of your control. Ang iyong tagumpay ay resulta ng iyong pag-uugali, skills, at effort. Number 3, bulag ang isipan sa katotohanan. Maraming nangyaring positibo sa mundo. Pero hirap ang isip natin na makita yon. Mas madaling makapasok ang negatibong pag-iisip. Ano ang resulta? Hindi natin nakikita ang pagbabagong nagaganap sa ating buhay at sa ating mundo. Bulag tayo sa pagbabago. Number 4, madaling makalimot. Akala natin matalas ang ating memorya. Pero inakala lang natin yon. Para kasi itong video camera. Kapag may hawak tayong camera, namimili lang tayo kung ano ang ika-capture. May posibilidad din na makakalimutan natin ang napakalaking impormasyon mula sa mga walang kabuluhang detalye na naabot natin araw-araw hanggang sa mahalagang impormasyon na kailangan natin. Ang utak natin ay may kakayahang makakapansin sa mga bagay. Maalala natin kung ano ang pinag-uusapan natin. Maalala rin natin ang mga komplikadong bagay. Maalala rin natin kung paano natin nilutas ang matinding problema. Pero hindi ito perpekto. Hindi natin maiwasan kung ano ang papasok sa isipan natin. Pero dapat bukas ang ating kamalayan upang malaman natin kung ano na ang nangyayari sa loob.